جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa ang tunay na relihiyon o ang ad-dinus sahih. Opo mga kapatid sa Islam, ang tamang relihiyon ay talagang wagas, talagang dalisay, na hindi dapat ihango sa pangalan ng mga tao, lugar, o kaya mga tribo. Katulad lang ng Budismo, sa pangalan ni Buddha, Kristyanismo, na hinango sa pangalan ni Jesus, o kaya Confucius na sa pangalan ni Confucius, o kaya Judaismo sa galing sa tribo ng mga Judea, o kaya Hinduismo sa tribo ng mga Hindus. Ang Islam po mga kapatid ay pangalan na kumakatawan sa pangunahing panuntunan ng Islam bilang pagsuko kay Allah. Sa katagang Islam pa lang, makukuha mo na talaga ang tunay na pagpapasakop mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga reliyon na may hinango sa mga ganitong mga pangalan, hindi katulad sa pangalan Islam talaga. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, inaanyayahan talaga tayo sa pagpapasakop. Kasi ang pagpapasakop, yan po ang isang tungkulin ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino ang higit pang mapang-api kaysa gumagawa-gawa tungkol sa ala ng isang kasinungalingan habang inaanyahan siya tungo sa Islam, ang Allah ay hindi gumagabay sa mga taong mapang-api. Opo mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gagabayan ang mga taong nang-api o kaya gumagawa ng mga kabulaanan o kaya kasinungalingan na harap-harapan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kailangan nating sumuko, kaya inaanyayahan tayo sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gano'n na gano'n ang ating reliyong Islam. Kaya isa sa mga nagpangalan nga sa atin si Propeta Ibrahim. Kasi nga, kapag ikaw tumutupad na sa pagsuko sa Islam, ay maitawag mo ng sarili mo na Muslim. Katulad sa sinabi ni Ibrahim, ni Allah subhanahu wa ta'ala, Millata abikum Ibrahim, wasammakumul muslimina min qabl. Sabi ng Allah, kaparaanan ng inyong ninuno na si Ibrahim, siya ang nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon. Kaya si Propeta Ibrahim a.s. isa sa mga kasi nga nararamdaman niya na ang kanyang sarili na sumuko na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao nararamdaman niya na ang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan tawagin niya ng sarili niya na Muslim. Hindi pwede Muslim ka na tapos iba pa ang iyong mga pinanggagawa. Ibig sabihin, hindi ka sumuko. Kaya, kailangan sa isang Muslim ay kailangan sumuko. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, isa sa mga kalat na kamalian na ginagawa ng karamihan sa atin, ang Islam, yun po ang kapayapaan, hindi po kapayapaan. Ang Islam ay root word na yan. Kasi ang kapayapaan sa lampis, ibang root word na naman yun. Kung nag-aaral po tayo ng Arabic,
matutukoy talaga nating Islam yan. Ibig sabihin, pagpapasakop. Ha? Kaya, ang Islam, ang kapayapaan, bunga na lang yan sa pagpapasakop ng isang Muslim. Kapag nagpasakop ka, nakakaroon ka ng kapayapaan, yun, bunga na kasi yun. Pero kailangan, magpasakop ka muna sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang isa sa mga patunay din mga kapatid, na ang ating reliyon ay wagas. Kasi nga, inangkin mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sa sinabi ng Allah, sabi niya, katiyakan ang reliyon sa piling ni Allah ay ang Islam, at hindi nagkasalungat ang mga yaong pinagkalooban ng kasulatan, malibang pagkatapos na dumating sa kanilang kaalaman, sanhi ng pagkalabag sa kanilang pagitan, at ang sino mang tatakwil sa mga palatandaan ng Allah. Kung gayon, si Allah ay sadyang mabilis sa pagkukwenta. Kaya, diyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, ito patunay talaga na wagas ang ating reliyon kasi nga inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat magmalaki tayo, dapat ipagyabang natin itong ating reliyon kasi inangkin ng Allah. Yun lang ang tatanggapin ng Allah ang kanyang inangkin. Allahu Akbar. Kaya isa sa mga rin mga kapatid, ang reliyon natin, reliyon ng mga propeta. Mula pa kay Adan hanggang sa katapusan, hanggang kay Propeta Muhammad SAW. Lahat yan sila mga Muslim, ibig sabihin mga nagpasakop kay Allah. Baka may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, anong dalil mo, Ustad? Bakit nasabi mo yan? Alam nyo mga kapatid, sa Islam, kailangan meron tayong mga pangatwiran, meron tayong mga dalil, meron tayong katibayan para ang ating sabihin ay totoo. At may hadith si Prophet SAW na lahat ng mga propeta ay iisa kanilang reliyon, Islam. Na inulat, sabi dito, An Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qal, ana awlan nasa bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhirah. Qalu kayfa ya Rasulullah? Qal al anbiya'u ikhwatun min alat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid falaysa bainana nabi. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ako ang karapat-dapat na tao sa kay Jesus na anak ni Maria sa mundo at sa kabilang buhay. Sinabi nila, paano iyon, o mensahero ng Allah? Sinabi niya, ang mga propeta ay magkakapatid mula sa iba't ibang mga ina, at ang kanilang reliyon ay iisa. Kaya walang propeta sa aming pagitan. Kaya tignan nyo dito sa sinabi ng Prophet Salam, iisa ang kanilang relihiyon. Magkaisa. Kaya si Prophet Salam dumating dito, walang propeta before sa kanya. Maliban na lang si Jesus. Kaya sa loob ng 500 years o 600 years, walang propeta pinadala. Kasi nga, bilang panghuli na yun si Prophet Muhammad SAW. Kaya siya ang karapat-dapat kay Jesus. Kasi nga magkapatid sila at kanilang reliyon ay iisa. Allahu Akbar. Kaya itong ating katibayan mga kapatid ng mga nauna pang mga propeta, iisa lang kanilang relihiyon. Yun po ang Islam. Kasi si Prophet Muhammad SAW ay Muslim. Kanyang reliyon ay Islam. At meron din sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala na patunay din na ang pinili ng Diyos ay Islam. Sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Akmaltu lakum dinakum. Tingnan nyo, ginawang ganap. Sabi dito, sa araw na ito
ay aking nilubos sa inyo ang inyong relihiyon at ginawa kong ganap ang aking pagpapala sa inyo at nalugod ako sa Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. Tingnan nyo, napakaganda pagkasabi dito na pinili mismo ng Allah ang kanyang relihiyon. Yun po ang Islam. Kaya tinatakot nga tayo ng Allah. Tinatakot tayo na kailangan talaga tayo magpasakop sa Islam. Kailangan maging Muslim ka. Katulad ng sinabi ng Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nga sinabi ng Allah, at ang sino mang maghahangad bukod pa sa Islam bilang relihiyon, kung gayon ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan. Allah, mapapabilang sa mga talunan, mga kapatid. Kaya yun ang isa sa mga patunay na tamang reliyon. Kahit nga si Ibrahim alayhisalam, siya po ay isang Muslim. Alam naman natin si Ibrahim, Propeta Ibrahim, siya po ang propeta, tinatawag na binabansagan na ama ng mga propeta. Sabi ng Allah, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana Hanifa Muslima wa ma kana minal musyrikin. Sinabi ng Allah, si Ibrahim ay hindi naging isang Hudyo at hindi isang Kristiyano, subalit siya ay naging Muslim na naninindigan at hindi naging kabilang sa mga mapagtambal. Tingnan nyo, si Ibrahim alayhisalam ay naging Muslim na mga kapatid, kasi dati kanyang katalagahan o tinatawag nating kalikasan ay yun ang nagtuturo, pero kailangan magpasakop ka, doon na yun papasok ang pagiging Muslim mo. Kasi kalikasan na yan, parang default mo yan. Yan na yan ang iyong kalikasan, pero sa time na yun, nagtataka nga siya sinong dapat kong Diyos sasambahin. At nakita niya, doon niya nagpagtagtupan to na ang Allah dapat ang kanyang sasambahin. Kaya naging Muslim po siya, na meron siyang nanindigan siya, o tinatawag natin sa Arabic na Hanifa, na malayo sa pagkalihis o nanindigan sa tama. Allahu Akbar. Kaya ganon na ganon, mga kapatid. Kasi si Ibrahim alayhisalam, hindi siya Judaismo. Kasi ang Judaismo, sumibol lang yan sa angkan ni Moses. Paano siya naging Hudyo? Diba? Kasi sa lahi lang yan ni Ibrahim. Kahit sa Bible nga, wala kang makita o mahanap na pahina na nagpapatunay na si Ibrahim ay isang Hudyo. Wala. Kahit sa wala sa Biblia. Kaya ganon na ganon po, mga kapatid, sa atin. Alhamdulillah. Nalaman natin ang ganitong mga usapin. Tayo, napakasimple lang ating mga katuruan na nagpapatunay na ang ating reliyon ay tama. Tapos ito pa, mga kapatid, meron tinatawag na ummah wahida o tinatawag na iisang pamayanan. At ang isang pamayanan, yun ang likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang isa sa mga purpose niya. Pero kailangan magkawatak-watak pa rin ang iisang pamayanan, kasi nga mayroong pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala at nangako si Allah subhanahu wa ta'ala na pupunuin niya ang impyerno. Kaya yun isa sa mga kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida fakhtalafu walawla kalimatun sabakat min rabbika laqudiya bainahum Pima fihi yakhtalifun. Sinabi ng Allah, at ang sangkatauhan ay hindi naging kundi iisang pamayanan. At saka nagkaiba-iba sila, at kung hindi lamang sa salitang nauna pa mula sa iyong Panginoon, ay talagang mahusgahan ang kanilang pagitan tungkol sa anumang kanilang sinasalungat. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pamayanan, mga kapatid, ay may mga kahulugan sa Quran. Isang pamayanan. Example, ang umma, tumutukoy sa pamayanan, minsan sa kaparaanan o sa religion, minsan sa panahon, o kaya minsan huwaran. Kaya yan ang mga kahulugan ng umma sa Quran.
Kasi nga, ang mga bawat tao, meron silang mga kaparaan na ginagawa, kaya naisama ang kanilang reliyon o kaya ang kanilang mga panahon. Kaya yan isa sa mga dapat nating unawain, mga kapatid. Kaya nagkawatak-watak ang iisang pamayanan. Kasi nga merong ililigaw at merong ding gagabayan para magiging kabuluhan ang buhay o kaya diwa ng pagsamba. Para malaman natin kung ano ibig sabihin ng diwa ng pagsamba. Kaya nagkakaroon ng ganito. Katulad ng sinabi ng Allah, "Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahida, walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, wa la tas'alunna amma kuntum ta'malun." Sinabi ng Allah, at kung ninais ng Allah ay sadyang gawin niya kayong iisang pamayanan, ngunit ililigaw niya ang sinumang kanyang nanaisin at gagabayan ang sinumang kanyang nanaisin, at yak natatanungin nga kayo hinggil sa dati ninyong mga ginagawa. Kaya ang mga tao na ito, mga kapatid, yun ang mga dapat nating unawain ng buhay natin dito, ay pagsubok talaga. Sinusubukan tayo ng Allah kung magpapasakop ka talaga sa tamang reliyon o ayaw. Kaya malaman mo talaga, kapatid, na ang ibang reliyon, lalo ng Kristyanismo, ay sulpot ng reliyon po yan, mga kapatid. Kasi sa pangalan pala nga na Kristo, hango sa salitang Grego yan, na ibig sabihin Kristos. Na ibig sabihin pinahiran. Yun ang sa Grego pa, Kristos, subhanallah. Kung sa English pa, anointed, o ibig sabihin pinahiran. Kaya ang Kristo ay salin sa wikang Grego, batay sa Hebreo na Misaya, subhanallah. At ang pangalang Jesus ay sa kabilang dako ay salitang Latin, na pangalang sa Hebreo na Isaw. Tingnan nyo, sa Isaw, yun sa Hebreo. Sa Greek. Kaya wala talaga, sulpot talaga, kapatid. Kasi mayroong original na wika, tinatawag natin. Tapos hindi nila hinango doon ang kanilang religion. O kayong mga karakter, ano pa dyan. Kaya nagkahiwa-hiwalay nga sila . Kaya matututukoy mo talaga na nasa huwad sila na relihiyon. At masakit pa sa lahat, hindi itinuro ni Kristo na maging Kristiyano. Kaya ito napakasakit sa lahat. Kaya merong mga Orthodox, merong mga Catholics. Tapos nagkahiwalay din sila kasi ang Orthodox ayaw sa pamamalakad ng papa nila. Ayaw nila. Kaya nagkahiwalay sila. Nagkaroon din ng separation of church yan. Kaya puro, mga kapatid, isa sa mga natin to. Tapos meron pa sila, nagkakagulo din sila sa tinatawag ng banal espiritu. Kung saan ba talaga galing? Mula ba talaga sa anak at sa ama? O kaya sa ama lang? Ang Orthodox, galing lang sa ama. Pero Katoliko, galing sa anak at sa ama. Subhanallah. Kaya, ang gulo talaga. Kahit si Martin Luther nga, lumabas si Martin Luther, ayaw niya sa pamamalakad ng mga pari kasi ang mga pari nagbibenta na ang kapatawaran ng Diyos. Subhanallah. Kaya nagprotesta siya hanggang tinawag na rin Protestant ang kanyang relihiyon. Kaya sa totoo lang, ang tunay na relihiyon, mga kapatid, dapat walang ribulto. Walang ribulto ang tamang relihiyon. Kung may ribulto, subhanallah. Tingnan niyo ang Orthodox, wala nga silang ribulto, pero gusto ng iconics lang, ibig sabihin mga image lang. Ganun din yan . Kahit picture lang yan. Di katulad ng Katoliko na mayroon talagang mga estatwa sila. Kahit ano pang gawin mo, may mukha pa rin yan. Ribulto pa rin yan. At alam naman natin, ang mga ganitong mga pagsamba, daanan sa pagtatambal sa Diyos yan. Kaya hindi maituring na tamang reliyon po yan, mga kapatid. Hindi maituring. Kaya alhamdulillah, pinakapangunahing katuruan ng tunay na reliyon ng ating Islam ay ang pagsamba lamang kay Allah at pag-iwas sa mga Diyos-Diyosan. Kasi mga Diyos-Diyosan, mga nilikha lang yan . Gawa-gawa lang yan . Mayroong gumawa sa kanila.
Kaya kahit nga si Jesus, hindi nga nagturo sambahin siya, subhanallah. Katulad ng sinabi ng Allah, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa ubayyana lakum ba'da alladhi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Sinabi ng Allah, at nang dumating si Isa na may dalang patunay ay kanyang sinabi, talagang dumating ako sa inyo na may dalang karunungan at upang aking ililinawin para sa inyo ang ilan sa yaong pinagsasalungat ninyo doon. Kaya't katakutan ninyo si Allah at ako'y inyong sundin. Katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya't siya ang inyong sambahin dahil ito ang matuwid na landasin. Allahu Akbar. Kaya, ganun yung isa sa mga Islam, mga kapatid. Kahit si Jesus, hindi nagturo ako'y Diyos. Kaya sa Islam, pinagbabasag talaga natin ng mga ribulto. Pinagsisira natin yan. Kasi nga, daanan yan ng shirk. Ang masakit mga sa lahat, ang mukha ni Kristo dyan, hindi pala original na mukha niya. Mukha pala yan ng mga artista na inukit, ginawang image, ano pa ang ginawang larawan. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kaya si Isa alayhis salam nga sa araw paghukom, tatanungin ng Allah. Katulad na nabanggit sa Surah Al-Ma'idah, sabi niya, at nang sinabi niyang Allah, O Isa, anak ni Maryam, ikaw ba ang nagsabi sa mga tao, ituring ninyo ako, at ang aking inabilang mga Diyos bukod pa kay Allah? Sinabi niya, kaluwalhatian sa iyo, hindi po maaari para sa akin na aking sasabihin na wala naman akong karapatan. Kung sakaling nasabi ko iyon, ay talagang mababatid mo ito. Nababatid mo po ang tungkol sa aking kalooban at hindi ko po nababatid ang anumang tungkol sa iyong kalooban. Katotohanan, ikaw ang nakakaalam sa mga ligid. Allahu Akbar. Kaya yun isa sa mga mga kapatid, na ang tunay na reliyon talaga ay mayroong kinikilalang mga mensahero. May mga kinikilalang sugo, mga propeta sa bawat pamayanan. Kung ang reliyon mo walang ganon, ibig sabihin, nasa huwad ka po. Pero alhamdulillah sa Islam, meron tayong ganon. Meron nga sinabi sa Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi dito, at talagang pinadalhan namin sa bawat nasyon ng isang mensahero na inyong sambahin si Allah at iwasan ang mga tagot o mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang reliyon na tunay mga kapatid, mayroong kinikilalang mga propeta. At ang mga propeta na yon ay nagpapaabot ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi talaga sila pabaya. Nagpapaabot sila ng kaalaman ng Islam, ng mensahe papunta kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, kaya kung hindi sila tumugon sa iyo, kung gayon ay alamin ninyo na ito ay sadyang ibinaba gamit ang kaalaman ng Allah at walang Diyos maliban sa Kanya. Kaya't kayo ba'y mga Muslim? Kaya nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala kasi tapos na ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inaanyayahan kasi lahat ng tao papunta sa paraiso. Itong katuruan ng mga propeta, itong katuruan ng tunay na reliyon na inaanyayahan tayo papunta sa paraiso. Meron ang hadith dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang unang pangkat na nakapasok sa paraiso ay katulad ng anyo ng buwan sa kabilugan. At pagkatapos ang susunod sa kanila higit pa kumikislap na bituin sa kalangitan sa liwanag. Hindi sila umiihi at dumudumi at dumudura at sumisinga at ang kanilang mga suklay ay ginto. Kaya itong mga ng paraiso mga kapatid, regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tunay na reliyon mga kapatid ay walang kalituhan. Walang kalituhan. Kapag nalilito ka, ibig sabihin huwad na reliyon yan.
Meron nga sinabi si Allah, "Dhalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin." Ang aklat niyan ay walang pag-aalinlangan, gabilang gabay sa mga matakutin. Allahu Akbar. Kung ang reliyon mo ay huwad, kapatid, mapapansin mo talaga na ito ay salungat sa tamang pag-iisip at agham. O kaya, salita lamang at wala namang gawa. Ganon ang reliyon na huwad, kapatid. O kaya, sasamba ka sa tao o sa mga nilikha kaysa sa Diyos. At pinamasakit sa lahat, binabaluktot mo ang katotohanan. Puro emosyon ang pinapairal kaysa gabay at kaalaman mo. Kaya ito ang isa sa mga dapat nating unawain, mga kapatid. Kasi ito, kalakto sa ating, kasi ang tamang reliyon, may gabay ang Allah. Mayroong aklat talaga na ibinaba. At ang pinakamasama sa lahat, mga kapatid, ang tamang relihiyon ay pinabulaanan ng mga papagtakwil o mga kapiron. Yung basta, ang relihiyon mo ganon, mayroong nagpapabulaan, ibig sabihin, ikaw po ay nasa tamang relihiyon. Kasi mga nauna ganon, ginagawa nila, kinukutya nila ang ating relihiyon. Kaya mayroong nga sinabi si Allah dito, sabi niya, "At sadyang kinutya ang mga minsahero bago sa iyo. Kaya pinalibutan ang mga yaong nanunuya mula sa kanila dahil sa dati nilang kinukutya." Kinukutya ang mga kapatid. Kaya kawawa talaga ang mga nauna. Mga nauna, alam na alam nila ito ang tamang relihiyon. Ngunit patuloy pa rin sila kahit hirap na sila. Dusang-dusa na sila, pero nagtatyaga pa rin sila, nagtitiis sila kasi nga meron silang inaasam na paraiso na makakamit. Ganun ang nasa tamang reliyon, mga kapatid. Kaya isa sa mga patunay na nasa tamang reliyon, mga kapatid, ang Islam ay kapag tinatanong, meron tayong isasagot. Kasi nga, kapag sinabing maniwala ka lang, huwag ka nang mag-isip, iyan po ay tanda ng kahinaan at pagkabulag sa katotohanan. Ang katotohanan, mga kapatid, hindi tayo natatakot sa tanong. Kasi tunay na reliyon to eh. Bakit ka matatakot sa tanong? Tinuturuan talaga tayo na ang Islam ay dapat harapin na mayroong kaalaman. Kaya kailangan mag-aral ka. Kaya may hadith, talibul ilmi, faridatun alal kulli muslim. Ang paghahanap ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Allahu Akbar. Kaya ang reliyon mo sasabihin sa iyo, huwag ka na magtanong. Mag-ano ka na lang, faith alone. Subhanallah. Hindi ganon. Huwad na reliyon yan. Kaya alhamdulillah, sa ating Islam, mga kapatid, ang mga maling turo ay madali nating matutukoy. Lalo na binabago ang mali upang magbukhang tama. Ito yung napakalungkot kasi kalat sa panahon natin to. Kaya ginagawa ng mukhang tama ang mali. O kaya ginagawa nilang Diyos, ginagawa nilang tao ang Diyos. Subhanallah. Kaya ang mga ibang tao, ang nangyari, ibang tao, sumuko na sa reliyon, ayaw na sa reliyon. Kasi puro kabuktutan ang kanilang natutunan. Kaya humihiwalay sila sa reliyon, mga kapatid. Itong nakakasakit sa lahat. Nagiging ateista sila. Kasi dahil dyan sa mga huwad na reliyon, dahil sa mga maling turo. Hindi nila kasi inalam ang tunay na reliyon. Ito po ang Islam. Ito ang ating reliyon na itinuro para magiging gabay sa lahat ng mga tao. Kaya ang mga maling reliyon, mga kapatid, nagbebenta na nga ng awa ng Diyos. Subhanallah. Yan ang ginawa ng mga Kristiyano eh. Nagbebenta na sila ng awa ng Diyos. Kaya nga si Martin Luther humihiwalay diyan. Nagprotesta hanggang nagpatayo ng kanyang sekta Protestant. Subhanallah. Kasi dahil diyan nagbebenta ng awa ng Diyos ang mga Katoliko. Subhanallah. Tapos ang iba na naman, nagbebenta ng lupain sa paraiso. Mga kapuro kabuktutan ng aral. Tapos, sasabihin pa sa iyo, huwag kang magnakaw sa Diyos.
Huwag ka magnakaw kasi kung hindi ka magbigay ng ikapo, pag nanakaw na yun sa Diyos, subhanallah. O kaya, may mga, ibang mga ritual pa, may mga bayad, may special pa, mayroon pang karaniwan, normal, subhanallah. Ay, mga kalukuhan talaga. Kaya po, sana manatili po tayo sa tamang reliyon, mga kapatid, kasi ang tamang reliyon, ito ang tunay na katanggap-tanggap lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mapabilang tayo sa nagpapasakop sa tunay na reliyon, ang Islam. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.